Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Ginoong Mark G. Senyo at ngayon ay ating pag-usapan ang pagsusuri sa akdang El Filibusterismo. Ang El Filibusterismo, kilala rin sa bilang The Reign of Greed kung isasali natin sa wikang Ingles. Ito ay ikalawang nobela ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng literaturang Pilipino na naglalarawan ng panlipunang katiwalian at pagkikibaka para sa kalayaan noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Alam naman natin na ang aklat na ito ay naglalaman ng karunungan ng kamalayan na kung ano ang mga naganap noong unang panahon o sa panahon ng pamamahala ng Espanya dito sa ating bansang Pilipinas, na kung saan tayo ay kanilang inalipusta at winala ng karapatan sa ating sariling bayan. Dito isisawalat kung ano yung mga naganap o mga pangyayari na mapupulutan natin ng aral na applicable or maari nating i-apply sa ating kasaysayan ngayon or sa ating modernong panahon. Ngayon, pag-usapan natin, bakit mahalaga ang pagsusuri sa akdang El Filibusterismo? Ito ay mahalaga sapagkat ang akda ay nagbibigay ng liwanag sa mga isyong panlipunan at politikal na kinakaharap ng Pilipinas noon na may mga aral ring magagamit sa kasalukuyan. Ang nobelang ito ay pampolitika na nagpapadama, nagpapahiwatig at nagpapagising sa maalab na hangaring makatagpo ng tunay na kalayaan at karapatan ng bayan. Tumatalakay sa paghihiganti laban sa mga kalupitang taglay ng mga Kastila at partikular na sa mga praile o mga pareng Espanyol. Ang El Filibusterismo, ang pangunahing tema ay paghihiganti ni Simon laban sa mapang-abusong Kastila at ang kanyang pagtatanggol sa mga Pilipino. Ipinakita ang kanyang mga hakbang at plano sa pamamagitan ng maayos na pagkakalahad ng kwento na nagpapatuloy sa mga pangyayari na naganap sa Noli Me Tangere. Ang El Filibusterismo, ito ay isang akda ni Dr. Jose Rizal o isang nobela na pagpapatuloy sa usapin sa kasaysayan, na kung saan sumasalamin sa mga dapat isiwalat sa atin o dapat magkaroon tayo ng kamalayan sa kung ano ang naganap sa noon na pagpupulutan nating aral. Kung bakit ito mahalaga, yun ay ating pag-uusapan. Kung ano iyon, atin yung malalaman sa pagpapatuloy ng ating pag-uulat. Ngayon talakayin natin ang mga kabanata sa akdang El Filibusterismo. Sa kabanata 1 o unang kabanata sa nobelang o sa aklat na El Filibusterismo, ito ay sa Cubierta. Ang maportabo ay larawan ng ating pamahalaan, ng ating bayan. Mahina ang pagtakbo ng maraming balakid sa landas na ibig sabihin mahina ang pag-unlad. Marami pang dapat gawin upang sumulong ang bansa. Ang mga taong sakay ng baportabo ay may dalawang kinalalagyan, ang kubyerta at ang ilalim nito. Sa pamahalaan ay nagpapalagay na ng mataas at mababang uri ng tao. Si Simon ang mayamang mag-aalahas na siyang tagapayo ng Kapitan General. Walang iba kundi si Ibarra. Dito sa kabanata ito masasalamin natin ang pagkakaiba ng mahina sa malakas, ng may kapangyarihan at katungkulan at sa ordinaryong mamamayan, na kung saan limitado lamang ang mga ordinaryong mamamayan kung sila ay sinatawag natin sa wikang Ingles na separated from the rich people. Doon sila sa set B. Merong set A na kung saan ito yung may mga katungkulan sa gobyerno. May mataas na may malaking hawak sa kapangyarihan noong unang panahon. Habang sa set B naman ay mga ordinaryong Pilipino mamamayan lamang o tinatawag na ng mga Kastila na mga Indio.
o mga walang alam, tayong mga Pilipino ang tinutukoy rito. Sa pagpapatuloy sa Kabanata 2, sa ilalim ng Kobyerta, ang mga kabataan ay masigasig sa kanilang mga balak. Humaharap sila ng mga paraan upang maisakatuparan ang kanilang mga adhikain. Lipos ng pag-asa ang mga kabataan. Mapupusok ang kanilang kalooban. Hayaang sinasagot ng makahulugan ni Simon, gayong ang pagkakakilala nila'y malapit sa Kapitan Hiraran. Dito sa kabanata ito masasalamin ang pagiging masigasig sa mga kabataan noon na kahit na tayo ay under the power ng mga Espanyol o mga gobyerno ng Espanya, ang mga Pilipino pa rin noon at mga kabataan ay isang halimbawa ng magandang pag-asa ng ating bayan na kung saan meron silang mga hakbangin upang makamit ang kanilang mga adhikain na nirarapat lang nating taglayin sa mga panahon na ito na kung saan kinakailangan natin ng pagbabago sa ating lipunan, sa ating bansa, sa ating komunidad, ngayon pa man sa ating sarili at sa ating pamilya. Na kung saan makakatulong ito na mapalawak ang ating kaalaman, magkaroon ng iba't ibang mga estratehiya o mga tinatawag na skills upang matugunan ang ating kinakaharap na isyu sa kasalukuyan. Ang pagpapari ni Padre Florentino dahil sa kagustuhan ng ina ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mga magulang sa anak noong unang panahon. Anumang bagay na naisin ng magulang ay maging labag man sa kalooban ng anak ay nasusunod. Dito pinapakita na lamang yung tinatawag sa wikang English na parents' authority, na kung sila ay mas may malaking karapatan upang masunod sa kanilang mga gustuhin para sa kanilang mga anak, sapagkat sila yung mga tinatawag na mas may malawak na kaalaman o kamalayan sa mga bagay-bagay na kung saan meron silang mga basihan kung bakit dapat natin silang sundin. Ika nga sa isang kautusan ng Diyos sa Ten Commandments ay dapat natin silang sundin. Dahil sila yung ating pinagmulan. Wala tayo dito sa mundo kung wala sila. Ngayon sa Kabanata 3 naman ang mga alamat. Ayon sa alamat, si Doña Jeronima ay tumanda dahil sa kahihintay sa kanyang kasintahan. Ito'y nagpapahayag ng pagkamatapat ng babaeng Pilipina. Dito sa sitwasyong ito, makikita natin yung isang katangian ng kababaihan noon na kung saan sila ay marunong makontento. Naghihintay sa kanilang kasintahan. Hindi sila nagkakaroon ng kaisipan o kamalayan na kung saan gumagawa sila ng ibang paraan upang matugunan kanilang pangangailangan. Sa pag-ibig, sila ay marunong maghintay at ito makikita na karapat dapat lamang na galangin natin sila bilang isang mga babae. So, maalamat ang ating bansa. Hindi lamang Pasig ang mayroon. Halos lahat ng bayan pati na ang pinagmula ng mga bagay, halaman o tao. Dito ang mga alamat ay ito yung tinatawag nating mga pinagmula ng mga bagay-bagay. Kung saan nagmula ito ang mga tinatawag nating alamat. Halimbawa na lamang ng alamat ng saging. Paano ang konsepto o yung ideya na kung saan ito'y nagmula? Ano ang mga pangyayari na magpapakita o nagpapatunay na ito ay isang pinagmula ng mga bagay-bagay. Kung kaya't mauungkat dito yung mga pangyayari, malalaman natin kung bakit nagkaroon ng alamat o ano ba ang pinagmulan o masasagot ng mga katanungan sa pinagmula ng mga bagay-bagay. Halimbawa na lamang ng alamat ng saging. Ngayon naman ang Kabanata 4 na si Kabesang Tales. Ang pagkakaagaw ng korporasyon sa lupain ni Tales ay nagpapahiwatig ng mga kasamaang umiiral noong panahon ng Kastila. Ito ay isang pangyayari na kung saan pilit na inaagaw ang mga bagay na para sa kanya. Sa kanyang lupain ay siya winawala na karapatan ng mga
Espanyol o mga Kastila, na kung saan ito ay nakikita nilang magandang paraan upang makakuha ng mga sapat na pangangailangan sa korporasyon o sa lupain ni Kabisang Tales. Ito yung masasalamin natin dito sa kasalukuyan, na meron talang mga taong pilit na umaagaw ng mga bagay na meron tayo, yung mga mapapakinabangan nila, kung kaya tayo dapat maging mapagmatsyag at marunong din tayong mag-isip na kung bakit o bakit natin ito pinapayagang mangyari. Ang paghahanda ni Kabisang Tales ng baril, bulok at palakol ay nagpapakitang handang ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang karapatan. May mga Pilipino ring nagpapahirap sa kapwa Pilipino, nariyan ang mga tulisang dumakip kay Kabisang Tales upang ito ipatubos. Dito rin makikita din natin yung pagiging pagkakaroon ng tinatawag na pride ni Kabisang Tales, na marunong siyang ipagtanggol ang kanyang karapatan sa kanyang tinatawag na property o kanyang mga ari-arian. Halimbawa na lamang na pinit na inaagaw ng mga Espanyol ang kanyang lupain, kung kaya't wala siyang ibang magawa kundi lumaban gamit ang mga tinatawag na kasangkapan upang sa gayon mapakita yung pagmamahal niya sa kanyang bansa, na hindi dapat hindi dapat natin hinahayaan yung mga taong inaagaw yung mga bagay na sa atin, dahil meron tayong mga karapatan sa ating mga ari-arian. At dito rin makikita rin, masasalimin din sa kabanatang ito, yung mga ugali ng ibang tao. Hindi lamang mga Kastila ang masama, hindi lahat ng Pilipino ay rumerespeto o ginagalang ang iba ring Pilipino, sapagkat sa kadahilanan din siguro na sa kanilang karanasan sa buhay na naghihirap, kung kaya't pilit na kumakapit sa patalim, kung kaya't umiiral dito yung kanilang pag-iisip na wala silang ibang paraan kundi tumulong upang ipatubos si Kabisang Tales upang magkaroon ng pera. Dito masasalimin din yun, ano nga ba ang kalaga ng konsensya? Bakit tayo nakokonsensya? Kung bakit dapat natin itong iwasang gawin sa hinaharap ng mga panahon ngayon? Yun yung konsepto na masasalimin dito sa kabanatang ito na si Kabisang Tales. Sa kabanata 5 naman ay ang Noche Buena ng isang kotsero. Ang kaawa-awang Pilipino'y tumatanggap ng mabigat na parusa sa kunting pagkakulang. Malulupit ang maraming mga nasa tungkulin. Malaki ang pagnanais sa Kapitan Basilyong makasundo ang Kura at Alperes. Sila ang makapangyarihan sa bayan. Dito ay yung sa tinatawag na patakaran ng mga Espanyol o mga Espanya, na kung saan tayo ay walang karapatan upang magkamali ay pagkakaroon tayo ng mabigat na parusa kahit na hindi naman natin sinasadya. Tayo ay paparusahan na kung saan hindi naman katanggap-tanggap o tinatawag na hindi naman equal para sa atin. Ano yung karapatan na nalabag dito? Karapatan natin na magpahayag ng saloobin o damdamin. At yung karapatan natin bilang tao, na wala namang taong perpekto, na kung saan merong mga tao talagang nagkakamali. Kahit tayo sa ating sarili na kakaroon ng mga kamalian. Kung kaya't hindi dapat natin itong bigyan ng mas mabigat na parusa sa kapanahong ito, o yung dapat tanggapin natin na tayo nagkamali, tanggapin ng iba na minsan tayo ibang tao nagkakamali sa atin, at marunong tayo dapat na magpatawad. At masasalamin dito yung pagiging makabayan ng isang tao, na kung saan pilit na pinagkakasundo ang Kura at ang Alperes, yung tinatawag na pagkakaroon ng peace o yung tinatawag sa Tagalog na yung peace o yung kalinawan sa isa't isa, na kung saan masasalamin dito yung pagkakaroon ng unity ng iba't ibang tao, na kung saan makakatulong upang maging maayos ang takbo ng ekonomiya, ang pakikitungo sa isa't isa, upang hindi ma-abuse o maabusahan yung iba't ibang tao, hindi magkukumit ng mga pagkakasala o yung mga hindi magagandang pangyayari o hindi magagandang mga gawain sa kapwa natin tao.
Ngayon naman dadako tayo sa kabanata 6 na kung saan si Basilio. Ang pagpapaalila ni Basilio upang makapag-aral ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Rizal sa karunungan. Maraming maging anumang uri ng gawain basta't marangal ay kailangang pasukan upang makatapos ng pag-aaral. Kailangan ang pagtitiis, pagtitiyaga at pagsusumigasig upang matuto. Sa kabanatang ito ay napabulaan ang kasabihan kung ano ang punoy, siya ang bunga. Si Basilio ay may mga mabubuting katangiang kabaligtaran ng ama. Dito pinapakita yung kahit na humaharap tayo sa sitwasyon na tayo ay nagigipit o wala na tayong maisip na ibang paraan, kung kaya't nito rin yung mabubuhay yung ating kamalayan na sa paghahalin tulad ng ano yung kaibahan ng masama sa mabuti, kung kaya't magiging marangal dapat tayo sa ating mga gawain at magsumikap upang makamit yung ating mga minimithi. Ito po papakita ng pagpapahalaga sa karunungan na nais ipabatid ng sumulat o ng akda na si Dr. Jose Rizal, na kung saan ito yung punto niya na dapat ay magkaroon ng kamalayan, maging mabuti sa ating mga gawain. Dapat batayan dito ay yung magandang maidudulot na walang di magandang epekto sa atin bilang isang tao. At ito yun yung kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga. Kapag ikaw ay gumawa ng mabuti sa iba, ang iba rin ay mabuti ang magiging feedback nila sa iyo. At yung halimbawa na lamang, kapag ikaw ay may itinanim, meron ka ring aanihin. Ito yung mga kasabihan na nagpapahalaga sa pagsusumika, pagtsatsaga at paggawa ng mabuting at hindi paggawa ng masama. Ngayon naman ang kabanata 7 na si Simon. Ang lahat ng pag-uusap sa kabanatang ito ay mahalaga. Isinisiwalat kasi dito yung mga buong diwa, kaisipan, damdamin at mga mithiin ng may akda para sa kanyang bayan. Nalalarawan dito ang dalawang pangkat ng mga Pilipino na humihingi ng pagbabago. Ang isa ay humihiling na maging bahagi ng Pilipinas ang Espanya, at ang isa na may pagnanais humiwalay upang ganap na maging malaya. Ito yung mga kontradiksyon sa mga ideya na kung saan nais ibapatid ng akda, na kung saan ang isa nito ay gustong isakupin o manipulahin ng ibang bansa ang isang mahinang bansa, ng isang malakas na bansa ang isang mahinang bansa. Ngunit ang isang bansa naman ay gusto maging independent o magkaroon ng malayang pamamahala o yung kalayaan natin na dapat matamo ng bawat isa. Halimbawa na lamang sa panahon ngayon, dapat ay maging malaya sa ating tayong mga batas na nagpapatibay na pagkakaroon ng kalayaan, dahil ito yung nagiging rason kung bakit tayo nagkakaroon ng magandang aksyon sa mga bagay-bagay, dahil tayo ay malayang ipabatid ang ating mga saloobin, damdamin at malayang pakinggan at bigyan ng solusyon sa kung ano man ang ating mga hinaing. Ngayon naman ay dadako tayo sa 8 kabanata na pangmagat ay Maligayang Pasko. Ang Pilipino ay mapaniwalain sa mga himala. Ang paghahanap ni Huli sa salaping inaasahang ibibigay ng Birhen ay kaisigan ng pag-iisip. Ibig ipaunawa ni Rizal na nasa tao ang gawa at nasa Diyos ang awa. At ang pagkapipi ni Tandang Selo ay nagpapahiwatig ng pagkakaalis ng mga Pilipino sa kalayaang magpahayag ng kanilang nais sabihin. Ngayon dito kasi sinasalamin o nais babatid ng may akda na si Dr. Jose Rizal na ang Diyos ay gumagabay lagi sa atin, na kung saan kahit na ang mga tao ay mayroong mga iba't ibang paniniwala, malakas na paniniwala sa mga himala, hindi dapat natin iasa lang doon. Kasi kapag umaasa lang tayo sa himala, halimbawa na lamang, tapos wala tayong gawa, ano mangyayari sa atin? Hindi tayo
matutulungan ng Diyos diyan sapagkat kapag tayo nagsusumikap, tayo naniniwala sa Himala, tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, kung kaya't gumagawa tayo ng paraan upang maresolba ang mga issue o mga problema na ating kinakaharap at tugunan ito, dapat din nating pagsumikapan, hanapan ng magandang pamamaraan na kung saan kasama rin nito yung ating pananampalataya sa Diyos upang tayo gabayan sa mga bagay-bagay. Ito yung explanation na kung saan makikita na nasa tao ang gawa at nasa Diyos ang awa. At dito rin nagpapahiwating ang pagkakaalis ng mga Pilipino sa kalayaang mapahayag sa kanilang damdamin, ang pagkapepe. Tayo ay may kapangyarihan na ipabatid ang ating salubin. Ating mga salita na lumalabas sa ating bibig ay isang makapangyarihan sapagkat halimbawa na lamang ay sa panahon ngayon, kapag humaharap kayo merong hearing or yung pagpupulong na kung saan gusto nyong malaman yung katotohanan at yung sitwasyon na yon ay magiging epekto niyon yung mga sasabihin ay yung paniniwalaan as a witness sa biktima kung ito ba'y katotohanan o hindi. So magiging convicted lamang ang biktima o mag-akusahan na guilty kapag ikaw ay nagsalita na. So let us hear our voice. Let's speak for the truth. Dapat nating isa-isip lagi sa ating puso't damdamin na ipahayag kung ano yung tama. Hindi tayo dapat magbulag-bulagan, hindi tayo nang magbingi-bingihan sa mga nangyari sa ating paligid upang tugunan ang ating mga kinakaharap na issue o hamon sa mga panahong ito na kung saan mayroon tayong iba't ibang kinakaharap sa mga krisis, mga problema, iba't iba, individual na problema, sariling problema sa ating komunidad, sa ating bayan. Dapat nating ipahayag ating damdamin o saloobin, hindi tayo dapat maging pepe o yung magiging mute na lamang sa mga bagay-bagay na kahit na tayong merong magagawa ay wala tayong ginagawa. Ito yung naisbabati dito sa kabanatang 8 na ito yung maligayang Pasko. At sa pagpapatuloy ng ating pag-uulat ay ito ipagpapatuloy ng aking kasamahan o aking kagrupo na si Miss Nicole Luis Panangit o si Binibining Nicole Luis Panangit. Ang Kabanata 9 ay si Pilato. Masalapi at makapangyarihan ang korporasyon. Walang Pilipino maaaring lumalaban nito noong panahon na iyon. Dito sa kabanata na ito, si Pilato ang siyang naggawad ng hatol na si Jesus ay ipako sa krus. Siya ay naghugas ng kamay at sinabi niyang wala siyang kasalanan. Sa susunod naman ay ang Kabanata 10. Ito ay kayamanan at karalitaan. Dito sa kabanata, ang isinasama ng mga mamamayan ay nasa mga taong namamahala. Dito din natin makikita na ang mga Pilipino'y handang magbuwis ng buhay alang-alang sa kanilang karapatan. Dito naman sa Kabanata 11, Los Baños. Dito natin makikita sa kabanata na ito na magkasamang nagpapasya ang mga praile at ang pamahalaan, karaniwang nananaig pa ang pasya ng mga praile. Magkaiba ang pamamalakad ng mga Dominiko at Jesuita. Dito din natin makikita sa kabanata na ito ang mga panunuyo sa mga makapangyarihan ay kaugalian nating mga Pilipino. Dito naman sa kabanata 12 na si Placido Penitente. Dito natin makikita sa kabanata na ito ang di pantay-pantay na pagtingin ng guro sa mag-aaral ay hindi nararapat sapagkat ito'y naging dahilan ng pagkawala ng kawilihan ng mga mag-aaral at di paggalang ng mga ito sa guro. Dito naman sa kabanata 13, ang klase ng pisika. So dito, ang mga mag-aaral noong panahong iyon ay hindi nasisiyahan sa pamamalakad at pamamaraan ng pagtuturo sa pamantasan. Sila'y naghain ng kahilingan upang magkaroon ng pababago. So dito, makikita sa kabanata na ang malaking laboratorio sa pisika ay inihanda sa mga panauhing darating at hindi sa pag-aaral. Isa ito sa sakit ng ating lipunan.
Kabanata 17. Ang perya sa Quiapo. Masining ang Pilipino at dahilan ang sining ay kinikataan ng damdamin at inisip ng gumagawa nito. Makikita ang larawan sa kanilang mga inukit ay ayon sa pangyayari noong panahong iyaon. Kabanata 18. Mga kadayaan. Ang mga bagay na nabanggit ulo ay tumutukoy sa pangyayari na naganap noong panahon ng Kastila. Ang pagkatakot ng tuluyan ay pagkahimatay ni Pari Salve ay nagpapakilala ng pagtanggap ng mga praile sa kanilang karanasan at pagkakasala. Kabanata 19. Ang mitsa. Ang di mabuting pagtingin sa Kastila sa mga Pilipino ay siyang nagtataboy sa huli upang maghimagsik. Ang layunin ng maraming magulang ay sa pag-aaral sa kanilang anak upang maipagmamalaki at masabing sila ay magulang ng isang nakapag-aral at nagkatitulo. 20. Ang nagpapalagay. Mataas ang nagpapalagay ng mga Pilipino sa mga banyaga. Agad-agad tayong humahanga, hindi na natin sinusuri ng kanilang mga tunay na pagkatao at kakayahan. May paniniwala si Rizal na ang tao'y pantay-pantay, walang pagkakaiban ang puti at kayumunggi. Kabanata 21. Mga ayos sa Maynila. Karaniwan sa maraming tao ang pagwawalang bahala sa kapakanan ng mga kapwa at ang bayan. Walang inaalagata ang mga marami kundi ang mga kagalingang pansarili. Kabanata 21. Ang panlabas. Ang kaugalian pagdating ng huli sa takdang oras at hindi taal sa atin. Ginaya lamang natin ito sa mga Kastila. Ang mga Pilipino mahilig sa mga panlabas na buhat ng ibang lupain maging anumang bagay na gawa ng mga dayuhan at tinatangkilik at hinahangaan natin. 23. Isang bangkay. Ang pagbabalik at balak na Simon agawin ni Maria Clara sa kumbento ay nagpapatunay ng kawagasan ng pag-ibig nito. At ang pagkamatay ng dalaga ay nagpapahiwatig ng mga pananatili ng kapangyarihan ng relihiyon sa ating bansa. Kabanata 24. Mga pangarap at pag-unlad ng kinikita ni Isagani ay siyang pangarap na may akda para sa kaniyang bayan. Ito ay hindi nanatiling pangarap, ang lahat ay nagkakaroon ng katuparan. Ngayon, ako naman tayo sa kabanata 25. Kawalan at iyakan. Ang kapasiyahan, ginawa ni Don Custodio sa akademya ay isang katunayan. Ang kabataan ay hindi binibigyan ng laya upang gumawa ng mga bagay na nakakatulad ng sarili at ng bayan. Ang kapangyarihan ng mga pray dito sa ating bansa sa pamamagitan ng relihiyon ng pananampalataya ay nangyayari sa mapasunod at masakot tayo ng lubusan. So, ang mga pare-pare dito sa Pilipinas, sila ay makapangyarihan tulad ng mga rinimagani ko, sila ay tayo ay sinamba, ay lahat ng tao ay sinasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pare. So, lalako naman tayo sa 26. Ang paskin. Ang mga kapangyarihan ay kakagawa ng mga paraan upang masubo ang anumang ilusang labag sa kanilang kapakanan. Anumang pagsulong ay hinahadlang nila sa pagkatali na malaki ang kanilang panasang manatili sa Pilipinas. Kabanata 27. Ang Friday at ang Pilipino. May mga paring mangunawa, hindi lahat ay may masamang ugali at di mabuting pagkilala sa mga Pilipino. Kabanata 28. Takot. Hindi na takot pagkaminsan ang mga balibalita ay sa tunay na pangyayari. Kalimitan pagsalin-salin, ito ay marami ng nagdaan. Sa kabilang lako, may mga pangyayari na mag-aring pagtakpan kahit ng mga hayagan. Kabanata 29. Mga huling salin ay Kapitan Diab. Ang huling habilin ay nabago
na ayon sa nais ni Pare Irene. Lubos na paniniwala ng mga tao noon sa mga himala, isa sa mga bagay na idinidiin sa isipan ng mga mananampalataya. At tungkol, si ulit. Walang sukat na puntahan ang mga taong naghahanap ng katarungan ang lahat maging ang mga tunay tungkulin sa pamahalaan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng simbahan. Wala nagtira sa kanubawa kundi ang mamundok at manulisan. Pangyarihan ang pagpili. Kabanata 31. Ang mataas na kada ay kawani, ang pagtatanggol sa mataas na kawani ay kay Bastong Pasilyo. Ay isang ba nagpagpapunay na may ulan din o sila mga ugali marangal. Laging api ang mga walang lakas at mga lukha hanggang ngayon ito ay ang malawak ng katarungan sa ating bansa. So ngayon, ating pag-uusapan ang kabanata 32. Ang mataas na kawani. Ang pagtatanggol ng mataas na kawani kay Basilio ay isang pagpapatunay na may ugali Kastila may ugaling marangal. So, hindi natin natatawag na lahat ng Kastila ay hindi marangal. Meron din mga Kastila na may ugaling marangal. Palaging kapi ang mga walang lakas at mga lukha. Hanggang ngayon ay ito ang larawan ng katarungan sa ating bansa. Next is Kabanata 33. Mga binuhan ng mga maski. Si Tolit ay larawan ng isang dalawang ng kabayo. Nagkalayo ang daigdig nila ng isagay. Hindi siya makapagintay sa katuparan ng mga pangarap ng binata. Ang dalaga ay makasarili, ang hinatay makabayan. Kabanata 33. Susunod ay Kabanata 33. Muling magpuri. Si Simon at Basilio ay nagpaubaw sa pagiganti. Nais nilang may pagiganti ang sariling kaapihan. Sa mga lukha at api, nagsisimula ang pagiging magsik. Pira ang nagkagaling sa mga marunong at mayayaman. Ito'y pinapatunayan ng kasaysayan. Si Simon ay may naniniwala ang nilalayot ng bibigay katutiran sa pamamaraan. Hindi bali masama ang pamamaraan, mabuti lamang ang layunin. Nalimutan niya, ito'y nabag sa tutuloy ng magandahang kasal. So, para sa Simon, hindi masama ang pamamaraan, okay lang ang paggawa nito. As long as mabuti ang layunin o ang goal. Next is Kabanata 34, ang kasal. Ang kabanata ito ay naglalarawan ng sakit ng ating lipunan. Sa pagpili ng ninong at ninang, marami ang nagpapaanak sa mataas na tao, kaya ito ay di luwang makilala. Pinararalan nila iyon at pinagmamalaki. Sa katotohanan, ang mga ito ay hindi nasagaganap sa kanilang pagpuli bilang ninong pagkat hindi natatandaan ang inaanak. So, ang kabanata nito ay naglalarawan sa ating lipunan. Alam naman natin na karamihan sa mga kapamilya kayo ay basta-basta na lang kumukuha ng mga ninong at ninang as long as mayaman ito, may kaya ito, dahil ang goal nila ay as long as may bigay ito sa kanilang anak during mga birthdays ng kanilang anak. So kahit hindi nila gaano kakilala o gaano ka-close sa mga ito, kinukuha nila itong ninong at ninang na kanilang mga anak. So, tendency ay hindi na kakaganap ang kanilang kinuhang ninong at ninang sa tungkulin pagkat hindi natatandaan ang kanilang mga inanak. Ang paghahanda sa Diyos, pinagkakagustuhan ng malaking kasalan, binyagan at anumang pista dito sa Pilipinas. Inuubos ng may handa ang kanilang mga kaya, ang iba'y kahit na mamutang. So, sakit talaga ito ang ating mga Pilipina na kahit wala tayong pera, as long as may handa tayo, kahit pa mamutang, as long as may handa tayo, maghahanda talaga tayo, kahit na kung tayo ng utang, alam mo natin sa ating sarili na
sa image natin sa ibang tao na para lang masabi na meron tayong kaya. Susunod ay Kabanata 35, ang pista. Makahulugan ang tatlong salitang nakatitik sa papel na palipat-lipat sa mga piling panahon. Sinasabing bilang na, natimbang na, at ang inyong kapangyarihan. Nangangahulugang nabibilang na ang araw, nabibilang na ang araw ng mga may kapangyarihan. Nalalapit na ang kanilang wakas, sapagkat natagpuan, nagkulang at nagkakasala. Magnum Jupiter, dakilang Jupiter. Si Jupiter ay ang Diyos ng kalangitan, ayon sa reliyong Romano. Kabanata 36, ang kagipitan ni Benzal. Sa kabanata ito, muling pinakita na may akda ang walang katapatan at pagbabalikan ng panahon iyon. Kabanata 37, ang hiwaga. Sa kabanata ito, pinapakita na totoo ang kasabihan may pakpasang balita at may tainga ang lupa. Walang lihim na hindi nakakaya o masasabi o nalalaman. Sunod ay Kabanata 38, kasawikan. Maraming mga kawal na Pilipino mahigpit pa sa mga Kastila. Walang kagandahan sa kanilang mga kawal. So, hindi natin masabi na ang mga Kastila lang ang mayroong mahigpit at mayroong masamang ugali. Mayroon din mga Pilipino mahigpit pa sa mga Kastila na kahit mismo kanilang kabayan ay wala silang hawa, mahigpit ang kanilang pakikitungo. Sa kabanata, next is Kabanata 39, katapusan. Ang kayamanan ay malaking puso sa buhay ng tao. Kailangan maging mabuti ang kapakanan upang maging mabuti ang wakas. Binibigyan din ang katotohanan kung walang kalayaan ay walang katarungan. Ang kalayaan maaaring makamit sa tulong ng pagpapataas ng uri ng katuwiran at ng karangalan ng tao. Ang huli, kabataan ng pag-asa ng bayan. So, ang hayag na sinabi ni Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan ay nagpapahayag ng kanyang paniniwala sa mga kabataan na bilang susunod na henerasyon ng kabataan tagapamuno at pag-asa ng kinabukasan. Pinapahiwatig din ito na mayroong malaking papel ng mga kabataan sa pagpapangyari at pagbabago ng ating bansa. Pinangamuha at maraming salamat.